po yung unemployment rate, mga kababayan. Ayaw niya na nakikita si Bongbong Marcos na nagtatagumpay. Bumaba, magagalit si Maharlika niyan. Yari ka, Marcos Jr. Maharlika ng ganito. Ayaw niya na nakikita si Bongbong Marcos na nagtatagumpay. Diba? Gusto nyo malaman yung katagumpayan ng government? Para malaman ng lahat. O ayan, panoorin natin. Nitong pagbutihin pa ang ekonomiya ng bansa, kaakibat nito ang pagbubukas ng mas maraming trabaho, mas lalong higit ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Lumago ulit ang ating ekonomiya dahil sa kombinasyon ng mga government policies and actions as well as yung new optimism naman ng private sector na makilahok sa negosyo, mag-resume ng mga natigil na negosyo ng pandemic. At saka bagong optimism din ng mga workers na ayan mga kababayan ko ang ating Presidente Bongbong Marcos po ay may nagagawa po. Ito ang ayaw po ng mga kalaban niya. Hate na hate po ng mga kalaban niya to. Biruin mo, pinapaliwanag ko sa iyo during the pandemic O Maharlika, makinig ka. Ito ayaw mong pakinggan Diba? Magpatotoo tayo. Ipakita natin. Ngayong araw na to. kilahok sa labor market. Tuloy-tuloy naman ang pag-invite at ng investors sa private sector. Nako sir, masakit para kay Maharlika yan. Masakit para kay Maharlika marinig. At katunayan nga ay maraming marketing missions, maraming pinapangnahan mismo. Nako, bayari si Pangulong Bongbong Marcos nito. Lagot ka, BBM. Yari ka. Presidente para hikayatin ng mga investors na pupunta sa Pilipinas. Ayaw ni Maharlika may investors ang Pilipinas kaya gusto niya bumagsak ang Pilipinas. Yari ka, Marcos Jr. Kasalanan mo yan. Humanda ka, babanatan ka na naman nun. Ayaw niya ng investors. Yari ka, Marcos Jr. Kasama din dyan yung infrastructure development na tuloy-tuloy. Nakakalikha din ng maraming employment dyan. Ayaw ni Maharlika may trabaho Pilipino. Hindi pwede yan. Huwag ganyan, Marcos Jr. Huwag ganyan. Lisa Smags, kumilos ka. Ayaw ni Maharlika ng umuunlad ng bansa natin. May ebidensya Hindi lang Department of Labor and Employment ang main contributor dyan sa paglago ng employment opportunities at pagbaba ng unemployment rate. Diyos ko po, tulong-tulong lahat. Diyos ko po, yung unemployment rate, mga kababayan, bumaba, mag-aagalit si Maharlika niyan. Yari ka, Marcos Jr., ikaw na naman nakakasintahin yan. Bumaba yung unemployment rate, mga kababayan ko. Ayaw ni Maharlika ng ganun. Shoutout to Tita Lily Ragasa. Asa si Tita Lily? Government policies, government actions, government support, plus of course the active engagement of the private sector and yung mga manggagawa natin. Naku, nalalaman tuloy ng taong bayan yung ginagawa ni Marcos Jr. Pinagsama niya yung private sector at public sector para makatulong sa bansa. Pangit yan! Pangit yan, Marcos Jr. Ayaw ni Maharlika ng ganyan. Tuloy natin. Sila naman talaga ang engine ng ating paglago ng ekonomiya. Kamakailan lang sa kanyang naging talumpati, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pribadong sektor na suportahan ang micro, small and medium enterprises o mga MSMEs. Naku, kailangan walang trabaho ang Pilipino. Gusto ni Maharlika yan. Sila lang ang gustong umangat niyan. Ayaw nila, mga kababayan ko ng ganyan. Mga kapatid. Na malaki ang ginagampanan sa pagpapaunlad sa ekonomiya at sa paglikha ng mga trabaho sa bansa. Ayaw nilang lumikha ng trabaho sa bansa. Gusto nila Maharlika sila ang mayaman. Diba? Hindi nyo ba napapansin if kung totoo talaga na si Maharlika ay for the Filipino people, mga kababayan ko, susuportahan niya yung ginagawa ng gobyerno natin. Ito para to sa mga mahihirap. Para sa mga kababayan nating hikaw sa buhay, mga kababayan ko. Ito ang kailangan ng bansa natin. Biruin mo, napababa ni Pangulong Bongbong Marcos ang unemployment rate sa Pilipinas, nagagalit pa si Maharlika. Mga
Mga kababayan ko, mahirap yan. Tuloy I am natin. sure you have heard the statistics ad infinitum. 99% of our businesses are MSMEs. Oh, grabe oh. Ayaw ni Maharlika niyan. Pangit yan. Umuunlad yung Pilipino, umuunlad yung mga mamamayan. Pangit talaga yan, BBM. Grabe ka, Marcos Jr. Huwag mong tulungan yung mga mahihirap. Gusto ni Maharlika, mga mahihirap lang sila. Pag binakangat mo ang buhay ng mga Pilipino, pag binigyan mo ng pagkakataon na kumita, babanatan ka niya ng babanatan kasi ayaw niyang nakakakita ng magandang ginagawa mo. 62-63% of our working force are employed by MSMEs. At dahil whole of nation approach ang ginagawa ng pamahalaan pagdating sa usaping trabaho, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa pribadong sektor. Sa katunayan, binuo ng administrasyon ang Private Sector Advisory Council kung saan Naku, nagumawa pa si Pangulong Bongbong Marcos ng ganyan, private sector advisory. Delikado tayo niyan, mga kababayan eh. Diba? Magagalit si Maharlika, ayaw ng mga Maharlikans yan. Dapat Bongbong Marcos, Marcos Jr., Lisa Smugs, ang gagawin nyo pangit lang. Kasing pangit ni Maharlika, ganun dapat ang gusto niyong tularan. bilang ang mga nangungunang business owner sa bansa, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang hingi ng kanilang partisipasyon tungo sa pagpapaunlad ng bansa. Naku, sinama mo pa yung mga oligarko. Yari na naman si Maharlika niyan. Ayaw niya talaga ng mga ganyan. Diba? Ayaw niya na umuunlad. Gusto niya pabagsak lahat. Mga kapatid. Diba? Sa kanilang huling pagpupulong, inihayag ng Job Sector Group ang rekomendasyon nito para pabilisin ang paglikha ng mga trabaho at ito ay sa pamamagitan ng mga MSMEs. Diyos ko po, yari tayo. Fastest growing business sa bansa natin, nilulunsad ni Bongbong Marcos, ni Marcos Jr., yung anak ng diktador. Ayaw ng mga ano yan. Mga kababayan ko. Diba? Ayaw niya yan. Diba? Si Marcos Jr. yan eh. Mas madali ang mag-postpone at magtayo ng maliliit na negosyo kaysa sa malalaking kumpanya. O kita mo mga kababayan ko, ang daming natutulungan pala nito na maliliit na kababayan natin. Nagkakaroon ng negosyo. Hello Ate Tina. Magandang gabi po. Nagkakaroon ng negosyo. Ayaw na ayaw ni Maharlika niyan. Ayaw na mga anti-Marcos yan mga kababayan ko. Kasi bakit mga kapatid? Diba pansinin ninyo, hindi pinipick up ng media to? Bakit tayo ang naglalabas dito? Ayaw niyan. Kasi ang katwiran nila, papogi lang yan. Grabe ka naman, Marcos Jr., oh. Diba? Dagadagan, nakakapagbigay ng trabaho sa mga tao ang mga ito. Alam niyo, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ang DTI ay nakatutok sa pagpaunlad ng maliliit na negosyo. Tutulungan natin sila sa tatlong pamamaraan. Magkaroon ng puhunan, magkaroon ng teknolohiya para sa produksyon, at magkaroon ng maabot na merkado. Dahil sa paglago ng maliit na negosyo sa ating mga probinsya, marami ang hindi na kinakailangang maghanap pa ng hanapbuhay sa Metro Manila. Oh my God! Kailangan ng mga probinsyano maghanap ng trabaho sa Metro Manila. Diba? Pangit yun. Yung mga... Ay nako, pangit talaga yung mga kababayan ko. Biruin mo yung mga taga-probinsya nagkakaroon na ng negosyo sa kanilang mga lugar. Diba? Biro mo yung mga probinsyano, mga kababayan ko, nagkakaroon na ng business sa ibang lugar. Diba? Ang pangit ng ganun sa bansa, sabi nga ni Maharlika. Siya nga daw ay para sa mga Pilipino, mga kapatid. Eh bakit ganito ginagawa ni Marcos Jr., yung anak ng diktador? Kita nyo, yung mga probinsyano di na kailangan lumuwas ng Maynila para lang magtrabaho dahil doon pa lang sa probinsya may trabaho na. Grabe. Magagalit si Maharlika nito. Papogi lang ni Marcos Jr. to eh. Diba? Ayaw ni Maharlikang uunlad ng bansa natin. Aawayin niya ng aawayin si BBM. Diba mga kababayan ko? Ganyan. Mga kapatid. O sa mga malalaking syudad,
Pag ganito ang nangyari, at talagang puunlad ang ating bansa at lalaki at lalago ang ating ekonomiya. Sek, yun nga gusto ni Maharlika, wag umunlad ng bansa eh. At magkakaroon ng marami at magagandang trabaho ang ating mga mamamayan. Karoon ng agreement ang Department of Labor and Employment with the Department of Trade and Industry to partner in improving the productivity of MSMEs. Maganda yung partnership na yan kasi sa Department of Labor and Employment, ang network namin siyempre nakapokus sa mga manggagawa. O ayaw niya yan. Huwag kayong tututukan yung mga manggagawa. Ayaw niya yan. Wala eh. Anak ng diktador to si Bongbong eh. Anak ng diktador to. Wala yan. Pulburon yan eh. Diba? Pulburon yan. Tingnan nyo ginagawa oh. Ito yung sinasabihan nila ng pulburon. Diba? Pulburon yan oh. Tingnan mo, ang daming nagagawa sa Pilipinas. Yan yung pulburon. Mga kababayan. Smuggler yan mga kapatid. Smuggler. Ang network naman ng Department of Trade and Industry ay nakafocus sa mga negosyante, including yung mga maliliit. Kaya hopefully ay magiging matagumpay yung ugnayan na yan para naman makakatulong na continuously to uplift the productivity of the MSMEs and to help them expand. Grabe no, ganun pala ginagawa ni Marcos Jr. Mga kababayan, ang tindi. Ang tindi pala ng ginagawa ni Marcos Jr. eh. Naghanap talaga ako ng kasiraan niya ni Marcos Jr. mga kababayan ko. Excuse me. Nagpunta ako sa rtbm.gov.ph. Tinignan ko yung bagong Pilipinas mga kababayan. Andun lahat to. Andun lahat yung mga pangit na ginagawa ni Bongbong Marcos mga kapatid. Parito, isa rin sa mga tinututukan ng Department of Labor and Employment ang kagalingan ng mga Pilipinong manggagawa sa labas ng bansa. O kita mo, o para sa mga OFW, tinutulungan pala ni Bongbong Marcos to. Wala Ano ba yan mga kababayan ko? Diba? Tinutulungan naman pala ni Marcos Jr. yung mga OFW, gumagawa pa ng paraan si Marcos Jr. Bakit hindi nilalabas ng media to? Oo, diba? Mga kababayan, bakit hindi nilalabas ng media to? Bakit hindi nilalabas ng ano to? Tumutulong naman pala si Marcos Jr. Duh! Diktador yan eh. Anak ng diktador yan si Marcos Jr. Walang pakialam sa OFW yan, sabi ng ilan. Sabi nga ni Maharlika, walang pakialam si Bongbong Marcos sa mga OFW. Kaya naghihimutok yung mga nasa US daw yung iba. Ito naman pala, may ebidensya naman pala na ginagawa si Marcos Jr. Ito. Nakikita sa mga Pinoy, mga kababayan natin, yung mga qualities na skills, good interpersonal relations, and very strong work ethic. We try to make sure na meron silang sapat na training sa technical and vocational training na kinakailangan ng industriya. We try to make sure na kung na-employ na sila ay na-enjoy nila yung kanilang karapatan, na meron tayong program area na... Naku, masama yan. Ayaw ni Maharlika yan. Ayaw ni Maharlika yan. O, diba? Sabi nga ni Ate Tina Cooking. O, diba Ate Tina, nabasa nyo? Wala talagang nilalabas ng mga malalaking mainstream media. Naka-shadow pag project ni Bongbong. Ayaw ilabas yung project na ganito, mga kababayan. Kasi bakit? Mga kapatid, nonsense nga daw. Papogi. Diba? Hindi ilabas natin mga kapatid nang lalong magalit sila. Diba? Tuloy natin. Human Resource Development at Employment, ang kontribusyon ng Department of Labor and Employment diyan ay siguraduhin na yung ating mga manggagawa ay nagkakaroon ng sapat na skills para matugunan nila yung requirements ng enterprises. O, diba mga kababayan ko, may pre-training ang gobyerno pala natin. Wow! Amazing! Meron pala nun. Meron palang programa yung anak ng diktador na programa para maisaayos yung mga OFW natin. Amazing, di ba? Isa sa mga industriyang malaki
ang kinabibilangan ng mga Pilipino ang shipping industry. O yung mga seaman, mga kababayan ko. O para to sa may mga anak at kapatid na seaman, ha? Ayon sa International Labour Organization, kabilang ang Pilipinas sa mga major suppliers ng seafarers sa buong mundo. Correct! Kasi unang-unang OFW natin, seaman. Ang Magsaysay ay isa sa mga tanyag na Filipino shipping and logistics companies sa buong mundo na aktibong nakikipag-ugnayan sa pamahalaan para palawigin pa ang shipping industry ng bansa. Lalo't higit magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Correct! Tama yun! Ayaw ni Maharlika ng ganyan. Ayaw nakikita ng mga media yan. Hindi nila pinapakita yan na mayroong partnership ang government natin, pinapalawig yung mga yung mga seamans natin, inaalagaan yung mga OFW. Ayaw malaman ng government at ng mga lalaking media yan. Mga kababayan ko, magagalit Gusto nila negative lang, mga kababayan. The Filipinos now comprise about 25% of the workforce on the world's fleet. And during Sino to nagsasalita? Magsaysay, the pandemic, we could see how important shipping is. It's such an essential service. And our seafarers have played such an important role. Or else nobody would have food, nobody would have medicine. Everything that we use in our daily lives, 90% comes by ship. Nako, Marcos Jr. Malaking problema to, Marcos Jr. talaga. Biruin mo, Marcos Jr. Biruin mo, anak ka ng diktador, nagpupulburon ka, tapos ang dami mo nagagawa sa mga OFW, inaalagaan mo yung mga trabaho ng Pilipino, magkaroon ng trabaho yung mga mahihirap, bigyan ng masama yun. Sino ba namang hindi sasamaan loob dito, mga kababayan? 'Di ba? Ayaw ni Maharlika niyan. Ayaw ng mga malalaking media yan na makita yung ginagawa mo. Diba? Hindi nga alam ng mga Pilipino, Marcos Jr., yung utang ng Pilipinas na inutang ni Duterte na 1.55 trillion. Binayaran ng Marcos administration yung 148 trillion. So may konti na lang ang utang ng Pilipinas dahil 95% na yung binayaran ng Marcos administration. Masama yun. Dapat pinalaki mo pa yung utang kasi yun ang gusto nila sa Pilipinas. Bumagsak tayo. Yan ang tama. Galing, no? Ibang klase pala to si Marcos Jr. Mga kapatid, kinokontra yung mga ginagawa ni Maharlika sa gawa. Ang galing no? Ang sama ni Marcos Jr., no? Ang sama ni Marcos Jr., no? Excuse. Hindi nyo napapansin ang pasama ng ginagawa ni Marcos Jr.? Nagpa-party lang yan, ha? Sabi nila, nagpa-party lang yan. Pero tingnan nyo, nagtatrabaho ng tahimik. Tapos dito nyo pa malalaman sa channel ko. Diba? Ang sama ng ginagawa ni Marcos Jr., hindi umuunlad ang Pilipinas sa ginagawa niya. Pero tignan nyo, mga kababayan ko, no? Nabayaran yung utang ng Pilipinas. Baka Marcos yan. Diba? Mga kababayan ko. And so you can imagine that not only is shipping essential, but seafarers are essential workers in the whole global economy. The president has really been amazing in terms of really putting an effort to address the Ako, nag-effort si Marcos pala. Sabi nung taga Magsaysay, mga kababayan ko, si Marcos Jr. nag-effort ng marami, mga kababayan ko. Kaya pala ganito kaganda yung nangyayari sa Pilipinas. Ayaw ng mga kalaban. quality of our seafarers. The reason that it's so important to keep the quality of our people is because we have a potential to house ship management companies, legal offices related to maritime. Halos lahat ng barko, if not all, no, may Filipino seafarer on board. And yung demand for them ay in terms of deployment ay halos pumapantay na tayo sa pre-pandemic. Ang laking significance kasi nagpapakita ito ng tiwala nila sa Pilipinas. Well, yung Department of Migrant Workers, yan talaga yung tahanan ng ating OFW, pati ng ating seafarers. Kaya binabago namin yung rules sa deployment ng seafarers, pinapadali namin, pinalalakas namin yung mga... Naku, Secretary Toots, kung saan ka po ngayon, we love you, Secretary. We miss you so much. Thank you for your dedication to DMW.
Pero kung naririnig mo to ngayon, this is for you, Secretary. We love you. Thank you for caring our overseas Filipino worker. Thank you for your service. And this video is for you. Sea-based division ng Department of Migrant Workers para matugunan. Kung lalong paigtingin yung mga values, interventions at services ng Department of Labor sa mga areas na ito, lalong makakatulong na mag-create ng isang environment na makakahikayat ng mga investors, makaka-create ng jobs, at magkakaroon ng mas malawak na oportunidad ang ating mga manggagawa. Sa kabila ng pagtaas ng employment rate sa bansa, hindi pa rin titigil ang pamahalaan at ang mga... Nako, Marcos Jr., itigil mo na yan. Itigil mo na yan. Ayaw nila yan. Marcos Jr., wake up. Ayaw nila yan. Ayaw nilang umuunlad ng bansa natin. Diba? Ayaw nila nun. Sektor sa pagpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at sa paglikha ng dekalidad at mas maraming oportunidad para sa kanila. Ang lahat ng ito tungo sa pagkamit sa pangakong trabaho para sa Pilipino at ang pagsiguro na ang Pilipino ay nararapat para sa trabaho natin ng bagong Pilipinas. Oh, mga kababayan ko. Ayan ang ayaw nilang makita. Let's have a comparison, mga kapatid. Hindi lang tayo puro banat dito. Nauumay ako sa puro banat. Okay? Gusto ko ipakita sa inyo yung hindi pinapakita ng mainstream media. Yung hindi pinapakita na trabaho nito ni Marcos Jr. Diba? Yung hindi pinapakita ng ibang mga content creator. Turingan nandiyan kayo sa loob. Di nyo man lang maipakita to. Nangyari. Grabe, di ba? Nagkaroon tayo ng sa trabaho, mga mahihirap, MSMEs, yung mga maliit na small entrepreneur, nabigyan ng trabaho. Hindi na kailangan lumuwas ng mga probinsyano para magtrabaho sa Maynila, sumapalaran dahil dun sa probinsya meron ng trabaho. Yung mga migrant workers natin, binibigyang importansya, meron silang masasandalan, anda ng DMW tang OWA. Yung mga seafarers natin, ginagawang good quality of seafarers. My God! Mga kababayan ko. Diyos ko po. Antindi na nito, mga kapatid. Mga kababayan ko. And the result of hard work of President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, is ito. Congratulations, Mr. President. Mga kababayan ko, ayan. Ayan ang rating ni Marcos Jr., mga kababayan. Hindi po yan satire o satire, mga kababayan ko. Mga kapatid, satisfaction rating, top government official of the Philippines. O yan, mga kababayan ko, base ng bayan, boses ng bayan. Pangulong Bongbong Marcos have an 80% satisfaction rating. And Vice President Sara Duterte got a 78%. And the House Speaker Martin Romualdez got 77%. And Senate President Juan Miguel Zubiri got a 75%, mga kababayan ko. Ayan po yung mga taong hindi nagtatrabaho, mga kababayan. Wala talagang silbi si BBM, mga kapatid. Tignan niyo yung rating, mga kapatid. O ito pa. O ayan, para malaman ninyo, mga kababayan ko. O, para malaman ninyo, satisfaction rating, Senate of the Philippines, mga kababayan ko. Ayan po, para malaman ninyo, satisfaction rating is 88%. Trust rating, mga kababayan ko, trust rating is 80%. So it means, mga kababayan ko, ang gobyerno po natin, kapag maayos ang Senado at ang Kongreso nagkakaisa, nararamdaman po ng Pilipino. Now, dun sa mga nagsasabi na pabagsak ang government natin, well, ito resulta, sabihin nyo, daya, mga kababayan ko. Ito. Sabi dito, satisfaction, House of Representative, mga kababayan ko, satisfaction rating is 73%. Trust rating is 75%. Goes to
House Speaker Martin Romualdez. Congratulations po. Congratulations Senate President Juan Miguel Zubiri. Congratulations Vice President Sara Duterte. And congratulations also doon sa anak ng diktador na si Kuting ng Norte, ha? Magaling. Magaling po ha. Magaling po yung ginagawa ninyo. Magaling po yung ginagawa nyong yan. Yan po yung ayaw ng mga tao na hindi nagtatrabaho. Walang kwenta si Bongbong. Oo. Party lang ng party yan eh. Tingnan mo yung satisfaction rating. Diba? Mga kababayan ko. Walang kwenta si Bongbong Marcos. Weak leader. Ika nga nila mga kababayan ko. But Tuwa naman ako. Sorry ah. But the rating hindi magsisinungaling to sa survey. Ayan. Yan yung resulta ng pananahimik. O ngayon, mga kababayan ko, nagtaka kayo, nilabas ko tong video na to. Bakit? Kinuha ko yung attention nyo. To inform everyone of Filipino who's in here, mga kababayan ko, na ito po yung ginagawa ng Marcos administration na hindi nilalabas ng media. So kung hindi nilalabas ng media to, ako maglalabas para malaman ninyo. Di ba mga kababayan? Yung po pinakamaganda dun, nalalaman ng taong bayan. Ayaw ni Maharlika nun. Kasi pag nalaman niya yung trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos, pangit ang ima, kaganyan. Kasi pag nalaman ng mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos na may ayaw sa kanya, na nagtatagumpay siya, gigil sila. Kasi bakit? Malalaman ng taong bayan na si Maharlika at yung mga nasa baba na mga vlogger nun, mga sinungaling talaga sila. Ang ebidensya, eto, sila, walang ebidensya. Ang pulburon, walang ebidensya. Adik si Pangulong Bongbong Marcos, walang ebidensya. Diktador si Pangulong Bongbong Marcos, walang ebidensya. Diba? Who's lying right now? Media? Vlogger? Na hindi pinapakita na gawa ng Pangulo? That's the comparison, mga kababayan ko. Wala akong dapat sabihin sa inyo. And let the government speak, mga kababayan ko. Ilalabas ko to sa channel ko. Yan ang lagi nyong tatandaan. Yan ang kwento, mga kababayan ko, ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Kaya tutok kayo gabi-gabi dahil ilalabas natin ang kwento ng bagong Pilipinas, mga kapatid. Alright? Yan po ang kwentong bagong Pilipinas natin ngayong araw na to. Maraming salamat. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video.